He wanted James, he gets him. James drives. James is fouled and one. LeBron! Well, LeBron James has settled for some tough shots, but when they've needed him most, he's made two great drives. Para sa ilan, si LeBron ang GOAT sa NBA. Ito ang all-time leader sa scoring sa liga na mayroong more than 40,000 points na naitala sa kanyang karera. At sa loob ng court, bibihira lang ang kayang pumigil sa kanya. Dahil kung di ka man sagasaan ito gamit ang malakalabaw niyang katawan, liliparan ka naman ito gamit ang kanyang 44-inch vertical. LeBron nga din nakasentro ang opensa ng kanyang koponan. At maski anong role sa kanilang sistema, ay kayang-kaya niyang gampanan. Offense or defense, no problem ito sa kanya. Pero sa dami niyang achievements at legasiya, marami pa rin hindi believe sa kanyang pangalan. Tinatawag na choker, flopper, ring chaser at talunan. Yan ang binansag kay LeBron ng mangilan-ngilang media at fans. Deserve nga ba ng 4-time MVP at 4-time champion ang kritisismo, hate at ganyang mga bansag? Kung interesado kayong malaman, tara't kilalanin natin si LeBron James. LeBron Raymond James Sr. ipinanganak noong December 30, 1984 sa Akron, Ohio, USA at may taas na 6'9". Anak ito ni Gloria Marie James na nooy 16 anyos lang nang ipinanganak si LeBron. Ang kanyang ama nga ay hindi naging involved sa buhay ni LeBron dahil sa criminal record na nasasangkutan nito. At dahil nga mag-isang nagpapalaki ng anak ang kanyang ina na si Gloria, hindi naging madali ang buhay para sa kanila. Palipat-lipat nga sila ng apartment dahil madalas hindi sila nakakabayad. Kaya naisip ng kanyang ina na mas gaganda ang buhay ni LeBron kung lalaki ito sa more stable family environment. Kaya hinayaan niya itong lumaki sa pamilya ni Frank Walter na isang local youth football coach na kung saan ito ang nagpakilala kay LeBron ng sport na basketball nung ito ay 9 years old pa lamang. Na-develop nga ni LeBron ng skills sa basketball sa streets of Akron sa kanilang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. At dahil nga naging hilig na ni LeBron ang basketball, nagsimula itong maglaro ng organized basketball sa kanyang 5th grade. Naglaro nga ito sa Amateur Athletic Union o mas kilalang AAU para sa Northeast Ohio Shooting Stars. Dito ay nakasama niya ang kanyang mga kaibigan na sila Sean Cotton, Drew Joyce, and Willie McGee na tinawag silang Fab Four. Nangako nga silang magsasama-sama silang maglaro sa high school at yun nga ang kanilang ginawa. Kaya pagdating ng high school, lumipat at naglaro sila sa St. Vincent St. Mary High School. As a freshman, 6'2" pa nga lang ang laki nito. Naging tinik agad ito si LeBron sa kanilang nakakatunggali. High school pa nga lang, mataas na ang hype sa kanya. Talon dito, talon doon. Kinain lang ng buhay ni LeBron ang lahat ng kasabayan niya noon. Bukod kasi sa kanyang malaking build ng katawan at napaka-athletic pa nitong kumilos, kaya gano'n na lamang umingay ang pangalan nito sa liga ng high school basketball. Binuhat nga nito ang kanyang koponan na St. Vincent St. Mary para sumungkit ang 3 kampeonato ng 3 beses. Kaya naman kaliwat kanan ng kanyang natanggap na parangal sa kanyang high school basketball. Pinarangalan itong 3-time Ohio Mr. Basketball, 2nd Team Parade All-American, 2-time First Team Parade All-American, McDonald's All-American Game MVP, at 2-time National High School Player of the Year. Tinawag nga itong The Chosen One dahil sa nakikitaan na ito ng media at basketball fans na next Michael Jordan. High school pa nga lang, mala celebrity na ito si LeBron. Lahat nga ng atensyon andito na hindi nakukuha ng mga kapwa teenager niya ng panahong iyon. At 17 years old, na-cover na ito sa Sports Illustrated magazine at naibo-broadcast na nga ang mga games ng kanyang koponan nationally on ESPN nang dahil kay LeBron. And one more thing, marami nga hindi nakakaalam na naglaro din ito si LeBron ng football through his junior year, pero binitawan niya ito para makapag-concentrate sa basketball. Pero despite of his celebrity status in high school, nabalot na din agad ito ng kontrobersya. Mula sa pagbigay nga ng kanyang nanay sa kanya ng sasakyang Hummer H2 na niloan nito dahil alam nga nitong papasok agad si LeBron sa NBA, at ang paggamit nga ni LeBron ng marijuana in high school. Pagdating nga ng 18 years old, despite of controversies,
pinasok na ni Lebron ng NBA. He was selected first overall pick ng Cleveland Cavaliers in 2003 NBA draft. Pagpasok niya ng liga, wala naman nang nabigla sa mga pinakita niyang kahit ang mga veterano sa NBA, pinagmukha niyang mga bata. Averaging 21 points, 5.5 rebounds, and 5.9 assists. Sa kanyang unang taon, tinanghal na kaagad siyang Rookie of the Year in his very first season. And kagaya ni MJ, madaling nakilala ang kanyang pangalan noon. Saan ka ba naman kasi makakakita ng 19 anyos na may ganitong talentong baon? Kaya sa kanyang pangalawang season pa lamang, All-Star selection kaagad ng tinatak sa kanyang pangalan. And with LeBron scoring 56 points kontra Toronto, binasag niya ang NBA record bilang ang pinakabatang gumawa ng 50 puntos sa isang game lang. At pagdating ng 2006 season, pumangalawa siya sa MVP voting at nag-umpisa nang makumpara kay Michael Jordan dahil ang kanyang epekto para sa kanyang prangkisa at sa kabuuan ng liga ay mala Jordan talaga nang mag-umpisa rin ang kanyang karera. At nasaksihan natin lalo ang pagkakaparehas nila sa Game 5 ng finals ng kanilang komperensya. June 1, 2007 laban sa Pistons, siya lang naman ang gumawa ng 29 sa huling 30 points ng kanyang prangkisa. Kasama ang game-winning layup with 2 seconds left na nagpanalo sa kanila sa game na gumabot ng double overtime pa. At ang larong ito nagtatak sa ibang klaseng potensyal niya. At dito, maraming nakumbinsing kaya niyang maging all-time greatest ng liga. Lalo na dalhin niya ang Cavs sa kauna-unahang NBA Finals ng prangkisa. Pero sa Finals, nakaapak man sila, ang mainit naman na Spurs ang nakaabang sa kanila. Ang batang LeBron kontra sa veterans first team na merong Coach Pop, nawalis lang sila at hindi man nang nakaporma. In 4 games, nagtapos ang seryeng iyon with LeBron struggling with 22 points in 35% of field goal shooting. Pero sa pagkatalong ito, hindi naman siya nagpa-apekto at bagkus ginawa niyang motibasyon para masasayin pa ang kanyang talento. Kaya pagdating ng 2008, malaking diferensya ang nakita natin sa kanyang mga numero. 30 points per game, naiuwi niya ang unang scoring title niya sa season. Pero despite of his greatness, makikitang bata pa si LeBron sa liga. Nag-struggle pa rin ang Cavaliers sa postseason. Nalaglag sila sa second round in 7 games ng Celtics na nooy tinanghal na kampyon. At sa pagtatapos ng 2009 season, he made 23 chase down blocks na may total na 93 attempts ang sinupalpal niya. At sa history, siya lang ang pang-apat na player ng liga na nanguna sa points, rebounds, assists, steals at blocks ng kanyang prangkisa. Kaya wala na rin talagang nagduda na parangalan siya ng kanyang unang MVP award ng kanyang karera. Pero humakot man siya ng individual award sa kanyang karera, kinakapos pa rin talaga sila sa playoffs ng kanilang komperensya. At ganun din ang nangyari sa sumunod na season niya. 2009-2010, siya ulit ang tinanghal na MVP ng liga. Pero nalaglag muli sila ng Celtics sa second round pa lang ng postseason. At sa semis na iyon, nag-umpisa ang mga kritisismo kay LeBron. Dahil nung Game 5, 15 points at 20% shooting lang ang pinakita niya doon. Kaya kahit na mismo home court fans ng Cavs, pinaramdam ang disappointment nila nang magtapos ang larong iyon. Dahil napuno na rin siguro ang kanilang frustration na after 7 years with LeBron, wala man silang ni isang kampyonatong nasungkit. Pero ang frustrations na iyon na hindi lang para sa mga fans. Dahil maski mismo si LeBron nagsawa na sa paulit-ulit nilang kinahantungan. Kaya nung July 8, 2010, kanyang napagpasiyahang lumipat sa Miami Heat. At dahil sa paglipat niya na iyon, pinagmulan ito ng galit mula sa fans ng Cleveland. Tinawag siyang bastos, duwag at kung ano-ano pang insulto. Ayon nga sa nakakarami, hindi magandang tingnan na kinailangan pa niyang bumuo ng isang super team para magkampiyon. Pero kahit ano namang sabihin nila noon, ang importante ay kung anong gustong gawin ni LeBron. At sa kanya pananartili sa Miami na nagtagal ng 4 na taon, masasabing sulit ang kanyang desisyon. Dahil 2011 kasi nakarating agad sila sa dulo ng postseason. Pero nag-struggle ulit si LeBron at umaverage lang ng 3 points sa 6 na 4 quarters ng seryeng iyon. Kaya sa mga panahong ito, para nang lusak ang kanyang reputasyon. At ang tanging makakasalba ng kanyang karera noon ay kung siya ay magiging kampyon. At yun exactly ang ginawa ni LeBron sa 2011-2012 season kung saan tinangal siyang MVP sa pangatlong pagkakataon, binuhat niyang Miami Heat papunta sa dulo ng postseason. At doon, tinalo nila ang OKC sa Game 5 at sinungkit ang kanyang unang kampyonato na may kasama pang MVP trophy with an average of 30.3 points per game, 10 rebounds per game,
at 5.6 assist per game. At sa sumunod na taon, ibang klaseng halimaw ang pinakawalan ni Lebron dahil 27 game winning streak lang naman ang binigay niya sa kanyang prangkisa at tinapos ang regular season na may 66-16 na kartada at nauna pa sa kanilang komperensya. Tinanghal nga siyang MVP for the 4th time sa kanyang karera at dinala ulit ang Miami sa finals ng liga. Sa seryeng ito, nakita natin ang isa sa mga pinaka-iconic na moments ng kanyang storya. Sa Game 6 ng finals kontra nga sa San Antonio, umiscore siya ng 16 points sa 4th quarter para magka-chance pa silang manalo. Dahil 25 seconds na lang ang natitira sa laro, 5 puntos pa nga ang kailangan nila para makahabol. Pero ang tres na ito ni LeBron James sa 3-point shot ni Ray Allen ang nag-extend ng laro sa overtime. At sa OT, wala nang nakapigil pa kay LeBron, extending the series sa Game 7 kung saan sa LBJ din ang nagalimaw doon. Kaya tinangal ulit silang kampiyon sa pangalawang pagkakataon at ang Finals MVP award ay kanyang muling nasungkit. Pero sa taon ding ito, nagtapos ang paghahari ng Miami Heat noon. Dahil noong 2014 season, tinadtad sila ng injuries at nasira ang kanilang rotation. Kaya kahit nakaapak sila sa NBA Finals sa pang-apat na pagkakataon, this time natalo sila ng Spurs in 5 games. At ito din ang sumimbolo ng pagtatapos ng Big 3 era ng Miami Heat sa NBA. Dahil mula 2014 to 2018, sa Cleveland ulit siya pumirma ng kontrata. At para na rin bumawi sa kupunan, binigyan sila ni LeBron ng regalong check na nagmarka sa kanila. Dahil noong 2016, nakatapak ang Cavs sa NBA Finals ng Liga. Kaso ang katunggali nila ang prime Golden State Warriors na nagtapos ng may historic na 73-9 na kartada. At tulad nga ng inaasahan ng lahat, madaling naipanalo ng Warriors ang 3 sa unang 4 na games nila. And sa mga puntong iyon, halos masungkit na nila Steph ang kampyonato para sa kanilang prangkisa. Pero nang ang lahat ng Cleveland fans ay nawawala na ng pag-asa, eto si LeBron na nag-iinit pa lang at may ibang planong iniisip na. Kaya sa Game 5 at Game 6 ng serye nila, nagalimaw si LeBron at gumawa ng kombinasyong 82 points para ang serye ay kanilang itabla. At sa Game 7, triple-double naman ang pinakawalan niya kasama ang chase down block na itong dapat ay go-ahead layup ni Andre Iguodala. Gumawa nga sila ng kasaysayan bilang ang kauna-unahang prangkisa na nakabalik mula sa 1-3 series deficit laban sa isang kupunan. Si LeBron din ang naging unang player sa NBA history na nanguna sa 5 magkakaibang statistical categories, with him earning his 3rd Finals MVP. At sa huling taon niya sa Cavs noong 2018 season, turning 34 years old na si LeBron. At ang madalas kong madinig noon, matanda na yung si LeBron at mahihirapan na makipagsabayan doon. And at some point, meron ding kaunting katotohanan ng mga sinabi nilang yun. Dahil lang lumipat siya ng Lakers noong 2018, dinapuan siya ng sarit-saring injuries. Pero ang nakakamangha kay LeBron, kahit ilang injuries ang kanyang ininda, halos hindi pa din nag-iiba ang kanyang explosiveness bilang isang atleta. Nabawasan lang siguro ang mga high-flying dunks na kanyang pinapakita. Pero kung meron namang pagkakataong binibigay sa kanya, ihanda mo na ang camera dahil wala siyang sasantuhin kahit anong depensa. At sa Lakers din nakita ang ibang bersyon ni LeBron sa opensa, naging full-time point forward, manning the offense and dictating the tempo ng kanilang sistema. Mas nag-focus din siya sa depensa at binitbit na naman sa NBA Finals ang kanilang prangkisa. And against Miami noong 2020, nakakuha niya ang kanyang pang-4 na singsing at pang-4 na Finals MVP. Dito din sa LA niya nasungkit ang sangkaterbang NBA record sa kanyang legasiya. Noong 21-22 season, he became the only player sa history ng NBA na nagtala ng at least 30,000 points, 10,000 rebounds at 9,000 assists sa kanyang karera. At noong March 2, 2024, ginawa niya ang imposible na siya ang umiscore ng 40,000 career points, leading the NBA in scoring all time with no signs of slowing down. LeBron is a once-in-a-generation talent. His achievements on the court are unparalleled. His impact on the game and society is immeasurable. Now at 40 years old sa NBA, isang misteryong paano nakakasabay pa siya sa bilis ng pace ng liga. At yan ang nakakabilib sa kanyang storya. His longevity and durability as a basketball player ay bibihira nating makita. 21 years in sa kanyang karera, inabutan pa nga ng anak niya. Hindi natin pwedeng makumpara kanino man ang iiwan niyang legasiya. An inspiration to basketball fans around the world.
and his legacy will live on long after he retires. The one and only, the King, LeBron James. This again, a Smith screen, placing on the field. Oh! LeBron James with no regard for human life. Down to 5. Nice take by Jimmy. Oh! Breakaway, morning pass, gets it to him. 2-on-1. Finish with a high dribble. Oh! Are you kidding me? That never gets old. Are you? 2 of 3 with Miami in there. Oh, look at LeBron! That one way from behind takes it away. Covers. Oh, that's sending it down. Wade finds James! Wrap that and put it under your Christmas tree. Such good play by AD. LeBron drained down the track. Look out below. Downtown. Here comes LBJ. That's still played by LeBron James. And the buzz lasted for about half a minute like he's...